Welcome to my YouTube channel. Tatalakayin natin ngayon ang Liar Liar Episode 3 Recap. Halina't samahan niyo ako. Isa itong pulong sa pagpaplano ng diskarte, at pumili si Kogasaki ng self-made 27 form na laro. Ang laro ay nangangailangan ng pagkolekta ng mga card na may numerong 0 hanggang 19 na kumalat sa buong rehiyon upang makagawa ng 5 kamay at makumplito ayon sa numero. Gumagawa si Shiryuki ng plano para hadlangan ang mga galaw ng mga kalaban at makakuha ng kalamangan, kahit na gumamit ng numerical adjustment. Nahaharap si Hiroto sa isang malaking hamon dahil sa malaking agwat ng ranggo sa mga kakayahan. Isinasaalang-alang ito, pinayuhan siya ni Shiryuki na piliin ang numerical adjustment, lock, at display bug. Sa wakas ay dumating na ang linggo, at oras na para magsimula ang laro. Sa simula pa lang, ang kakayahan ng swerte ni Hiroto ay naglalagay ng 2 card na may mataas na halaga na mas malapit sa kanyang sarili. Gayunpaman, nakuha na ni Kogasaki ang 2 card, na sa pangkalahatan ay hindi pa dapat ibunyag. Nangangahulugan ito na ginagamit niya ang kakayahang mag-explore. Napagtanto ni Hiroto na lumipas na ang 5 minuto ng laro, ngunit higit pang mga card ang hindi pa nabubunyag. Nagiging maliwanag na ginagamit ni Kogasaki ang Explore para hanapin ang lahat ng card at kolektahin ang bawat isa sa kanila bago pa man sila magpakita kay Hiroto. Maaaring mga hulugan ito na hindi na siya makakakita ng higit pang mga card sa buong laro. Ang layunin ni Kogasaki ay mangolekta ng 18 sa 20 baraha upang magarantya ang tagumpay. Nakuha ni Hiroto ang 14 na card, ngunit gumagamit din si Kogasaki ng emergency mobilization para harangan ang kanyang mga tauhan ng pampublikong sasakyan. Sa kabutihang palad ay nakuha ni Headmistress Ichino si Yurasaka na mag-alok kay Hiroto ng pagsakay sa bisikleta. Nahanap niya ang susunod na card sa ibabaw ng ledge ng 3 palapag at nahuhulog ang 2 palapag at Nahimete habang kinokolekta ito. Nang magkamalay siya ay malubhang na sugatan na may dugong umaagos mula sa kanyang noo. Gayunpaman, hindi pa oras para sumuko dahil si Hiroto ay patuloy pa rin sa pagnanais na mahanap ang kanyang kaibigan at protektahan ang kasinungalingan ni Rina. Nagulat sa kanyang determinasyon, sinabi ni Rina sa kanya ang ganap na katotohanan. Hindi talaga kinidnap si Sarasa. Nais niyang pumasok sa isang normal na paaralan kaya pinamukha ni Rina na siya ay kinidnap at dinala siya sa mainland. Sa pagbabalik para sa pagbubunyag, si Kogasaki ay nakakolekta ng 18 card samantalang si Hiroto ay mayroon lamang 2. Masyadong malayo ang narating ni Hiroto sa kompetisyon para umatras. Gumagawa siya ng plano para gamitin ang kakayahang rule breaker para manipulahin ang laro. Gayunpaman si Hiroto ay may trick up sa kanyang manggas. Pinili niya si Kagaya ng ilang oras para ihak sa pamamagitan ng pagtigil sa huling paghatol. 単純にゲームの終了であれば、お互いの手札がなくなることになるから。これ以上はその際の勝ち数で勝者が決まる。どうした？展望のない時間稼ぎは惨めだぞ。Pagkatapos ay ibinunyag niya na ginamit niya ang rule breaker upang baguhin ang isang panuntunan na nagsasabi na ang laro ay magtatapos kung ang magkabilang panig ay maubusan ng mga baraha sa yugto ng pagbubunyag. はずって言われても実際こうなってるんだ。お前の記憶が間違ってるか、誰かがいじったんじゃないか。まさか貴様ルールブレイカーを使ったのか。
Sa galit na natapos ang labanan sa isang draw, itinapon ni Kogasaki ang kanyang mga card upang maghanda para sa isang rematch. Noon lang itinuro ni Hiroto na ang pagbabago ng panuntunan ay hindi talaga rule breaker, ito ay ang kakayahang display bug. Ngayon, naubusan na ng card si Kogasaki habang si Hiroto ay mayroon pa ring isang card na hindi niya itinapon. Magsisimula sa susunod na umaga, habang si Rina ay nagpapakita sa akademya ni Hiroto na medyo nalungkot na hindi siya nag-text sa kanya noong nakaraang gabi. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may naghihiganti sa ngalan ng Empress. Kumpiyansa na tinanggap ni Hiroto ang hamon at itinakda ang laro para sa linggo. Tinanggap ni Hiroto ang hamon at itinakda ang laro para sa linggo. Pagkatapos ay nagpasya sina Rina at Hiroto na magkita para sa estratehikong pagpaplano. Pagdating sa dorm, laking gulat niya nang makita si Shiryuki, na nakakaalam ng kasinungalingan ni Rina habang naglilingkod siya sa pamilya Saionji. Parang may namumuong galit sa dalawa. At dito nagtatapos ang Kabanata Liar sa episode na 2. Hanggang sa susunod. Thank you for watching. At kung nagugustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutan na i-like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video na i-upload ko.